core values ng Department of Education o DepEd ay ang pagiging makakalikasan. Taon-taon nagsasagawa ang DepEd ng mga programang nakatuon sa pangkapaligirang aspeto tulad na lamang ng tree planting at clean up drive. Ngunit ngayong taon, nasasaksihan natin ang pag-akyat ng bilang ng mga estudyante sa buong Pilipinas. Umabot sa 27 milyong estudyante ang nag-enroll mula kinder hanggang grade 12 sa buong Pilipinas. Maituturing itong isang tala sa kasaysayan ng edukasyon sa Pilipinas. Ngunit, handa nga ba ang ating mga paaralan sa pagdagsa ng ganitong bilang ng mga estudyante? Mapananatili kaya ang kalidad ng edukasyon at higit pa ang kalinisan? Hilerang tindahan. Yan ang bubungad sa inyo pagpunta sa paaralang ito. Ang Rosales National High School ay isa sa mga pinakamalalaking paaralan sa loob ng Pangasinan. Sa katunayan, umabot sa humigit kumulang 7,000 mag-aaral ang nag-enroll sa taong ito. Bahagyang lumaki kumpara nung nakaraang taon. Laking salamat sa proyekto ng gobyernong bagong tayong 3 malalaking gusaling ito para ma-accommodate ang lahat ng estudyante. May 20 bilang ng classroom sa bawat 3 gusaling ito. Ibig sabihin 6 na po ang total ng mga classroom dito. Kung susumahin, sapat na ito para matutusan ang dagdag na bilang ng mga estudyante sa paaralan. Ganun pa man, may problema pa ring hindi marisoresolba ang paaralan. Ang problema sa basura. Sa likurang bahagi ng paaralan, makikita ang nagkukubling butas na punong-puno ng basura. Halo-halo, tambak-tambak, plastik, papel, kahoy, damo, dahon, karton, tila ba ukay-ukay sa hukay. Yan ang tatambad sa'yo dito. Sa kalayuan, walang kapansin-pansing mali at mukhang normal lamang ang paligid. Ngunit kapag pinagpatuloy nyo pang maglakad ng ilan pang hakbang mula rito, kita nyo ron ang tambak ng basura. Nakahambalang ng mga puno. Yan ang kadalasang nakikita ng tao at hindi ang likurang bahagi nito kung saan yan ang tatambad sa iyo. Mamasa-masa, malambot at maputik ang lupang pinaliligiran ang hukay. Maputik at mamasa-masa ang lupa rito. Marahil sanhi ito ng pag-ulan sa mga panahong ito.
Hindi rin maiiwasang makita ang nagkakalat-kalat na mga plastik na dumikit na sa lupa. Nagliliparang mga langaw, naglalarong mga langgam. Yan ang makikita sa hukay. Bukod sa basurang nasa gitna ng hukay, marami ring nagkalat sa paligid nito. Dito sa parting ito ng tapunan ng basura, makikita natin ang tambak ng mga kahoy. Dito nila tinatambak yung iba't ibang klase ng kahoy na maaaring ginamit nila sa iba't ibang activity dito sa school. Makikita rin natin, merong mga wire dito na peligroso. Sinasabi ng mga estudyante na ang parting ito ng butas ay dating parte ng malaking butas dito. Ibig sabihin, tinatapunan rin ito ng basura. Kung kaya makikita nyo, may mga nakasiksik na straw at iba pang plastic dito. Kung makikita nyo rin dito, meron ulit mga tambak ng kahoy at mga tubo na maaaring ginamit sa construction ng mga bagong building sa school. Basura dito sa gilid ng butas. Dito sa parteng gilid na ito ng butas na nagsisilbing tapunan ng mga basura sa eskwelang ito, titingala ka sa naglalakihang mga puno na ilang taon nang naninirahan dito. Sa gitna ng libo-libong basura, namataan namin ang mga utility workers o mas kilala sa tawag na janitor ng paaralan. Isa sa kanila ay si Kuya Dante. Dating gwardya ang trabaho ni Kuya Dante, 45 taong gulang. Bilang pantustos sa pamilya, namasukan siya bilang janitor o utility worker sa paaralan. Bukod sa trabaho nilang maglinis sa mga gusali ng eskwelahan, parte rin daw ng kanilang trabaho na ayusin ang tambakan at ipunan ng mga basura. Dito po ba kayo nag-graduate po? Dito rin. Si Kuya Dante ay nagtapos ng high school sa mismong paaralang ito. Kung ikukumpara ang sitwasyon ng basura Malinis noon. Hindi kagaya nito na tampak talagang basura. para kay Kuya Dante, Sobrang lumalala. Tambak talaga. Tambak. Oh, sa inyo! ano naman kaya ang dahilan ng paglala ng sitwasyon ng basura para sa katulad ni Kuya Danteng? Sa dami ng siguro, eskwelahan, kaya dumadami ang basura. Siyempre maraming mga estudyante. Isa lamang ito sa mga ginagamit araw-araw ng mga utility dito sa paaralan. Ngunit tila hindi pa rin ito sapat para mapanitili ang kalinisan sa buong eskwelahan. Sa aming paglilibot, lumitaw ang nagkakanda-kalat-kalat na basura sa bawat sulok ng paaralan. Maski nasa lupa, nasa tubig, nasa basurahan at nakatago sa isang butas,
kitang-kita ang pagkarami-raming basura. Sa aming paglilipot sa buong paaralan, ninais naming tanungin ang mga taong araw-araw na pumapasok dito. Ang mga guro at mag-aaral. Ano sa tingin mo po yung kondisyon ng basura sa ating eskwela? Yung pagtatapon po ng basura. Ay, actually, hanggang ngayon wala pa rin disiplina ng estudyante. Kasi every morning, lagi na lang sinasabi na mamulot sila kahit na nasa harapan na nila. Wala silang pakialam kung hindi ko pa sasabihin na, anak, pulutin mo yun. Ganon. Every morning, parang kahit na routinary mo nang ginagawa, kung hindi mo sila i-supervise, kahit yung advisory ko na lang, hindi nila gagawin. Kaya, oo, hindi ko rin alam kung paano tatakta. Kaya nga, every morning din, ganun lagi ang routinary namin para at least mabawasan. Kasi if ako, hayaan ko lang sila at wala akong magiging pakialam, di mas lalong madumi. Ano sa tingin mo yung kondisyon ng basura sa ating eskwela? Malala. Malala na siya ngayon. Lalo na yung dun sa Taguba. Yun, medyo malala. Malaki ba yung naging parte o contribution mo dito? Dahil sa pagkalala, ganon. Oo, kasi nagtatapon din minsan ganon. Kaya. Pero ginagawa ko rin yung tama. Yung tinatapon ko yung basura sa tamang basurahan. Ma'am, sa tingin niyo paano po yung maaaring gawin ng isang estudyante para po yung basura? Basura. I think disiplina talaga. Yun yung kakulangan ng mga estudyante, yung disiplina. Kasi maski yan, kahit nga lang sa kwarto, di ba? Yung candy na lang, basta na lang iniiwan doon. Why not ibulsa or ilagay sa bag at iwi na lang. I think with our little steps lang, makakatulong na yun sa pagbawas. Ano sa tingin mo yung magiging parte mo para ma-lessen yung problema? Gamitin natin yung 3RS o yung reduce, reuse, recycle. Tapos, pwede din tree planting. Pag may nakita kayong mga, halimbawa, plastic, maliit lang na bagay, pero nakakatulong ka na para palago yung, mas okay. Sa dinami-rami ng mga estudyanteng pumapasok dito araw-araw, siguradong tambak ng basura ang itinatapon na kadalas ay hindi na dumadaan sa segregation. Bukod sa paglilinis ng paaralan, isa pa ang problema ng mga utility dito ay ang paghahakot at pagpunta ng mga basura sa gilid ng butas patungo sa gitna nito. Taong 2001 nang maisabatas ang Republic Act 9003 o mas kilala sa tawag na Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Nakasulat sa batas ang pagdideklara ng pulisiyang magkaroon ng sistematiko, komprehensibo at ekolohikal na pag-manage ng solid waste o basura upang protektahan ang kalusugan ng publiko at kondisyon ng kapaligiran. Kasama na rito ang tamang proseso ng segregation, collection, transport, storage, treatment at disposal ng mga solid waste. Ang ganitong klaseng pagtatapon ng basura ay halata namang taliwas sa batas. Nito lamang Hulyo nang ipatupad ang No Plastic Policy sa paaralan. Naglalayong itong mag-require sa mga estudyante na magdala ng kutsara, tinidor, plato, baso o water bottle. Samantala, ipinagbawal naman ang paggamit ng plastic cups o ng kahit anumang plastic sa mga kantin sa loob ng paaralan. Nakalulungkot mang isipin pero hindi ito natutupad. Para mas maintindihan at malaman ang sitwasyon ng basura sa paaralan, minabuti kong subukan
ang gawain ng mga utility worker sa ilalim ng butas. Malambot at lumulubog ang tapakan sa butas na ito. Dito sa parting ito ng tambakan ng basura sa may gitna ng butas, makikita natin na may mga nakatirang palaka. At hindi man natin alam, pero siguradong merong mga iba pang maliliit na hayop na maaaring pamugaran itong tambakan ng basura Puno na ito. ng basura Lalong-lalo na ng mga daga. Pagkahalo-halong plastic, styrofoam, papel at marami pang iba ang nakapaloob dito. Bukod sa mga plastic at mga styrofoam na makikita natin dito at mga papel na makikita natin dito sa butas na ito, makikita natin dito ang napakaraming mga paper cups. Tambak-tambak sila at nakakalat, hindi man lang plastic para maging mas konti yung space na masakop nila dito. Bukod sa tambak ng basura dito, makikita nyo dito sa may parteng ito ng butas ay nakadikit ang mga plastic sa lupa. Ibig sabihin taon-taon na ang nilipas, pero kung makikita nyo, hindi pa rin tunaw ang plastic. Bukod sa napakaraming dumi na nandirito, napakasangsang ng amoy. At kapag araw-araw itong nalalanghap o nalalanghap ng mga utility, siguradong merong kahit kaunting epekto ito sa kanilang kalusugan. Isa sa mga concerned na organization sa paaralan ay ang Youth for Environment in Schools Organization o mas kilala sa tawag na YesO Club. Aming tinanong at inusisa ang kanilang mga planong aktibidad upang matulungang maibsan ang problemang ito sa paaralan. Ang mga naisip po naming proyekto sa YesO Club ay mga sumusunod. Una, cash trash. Ito ay naglalayo na bawasan ang produksyon ng non-biodegradable waste sa ating paaralan. Pangalawa ay ang kahon ng dahon para sa biodegradation. Dahil ang mga dahon po ay pwede nating gamitin as natural fertilizers which will help our school and our nature to improve its cleanliness. Naniniwala po ang aming organisasyon na pwede po nating solusyonan ang problema sa tapunan ng basura at sa mismong problema o sa mismong basura. Ito ay kung magkakaroon po tayo ng pansariling disiplina o self-discipline. Because if we don't act now, we may lose later. Ang problemang ito sa paaralan na nagsisimula sa tahanan ay dapat ding binibigyang solusyon sa paaralan. Bukod sa solid waste management na problema ngayon, gabundok pang issue ang kinakaharap ng ating kapaligiran. Ito'y napapanood sa balita mula bayan hanggang lungsod. Problema ito sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Paglipas ng taon, ang imbensyong plastic na sana'y magpapadali sa buhay ng tao, minamadali na ang buhay ng kalikasan. Tulad ng sinabi ni Pangulong Duterte sa kanyang State of the Nation address, we are entering in the stage of our own consequences. Ganito ba ang itinuro sa edukasyon? Tambak-tambak, ukay-ukay, halo-halo.
mahalagang malaman natin ang dahilan upang masolusyonan ang problema. Dahil hindi batas, sistema o kahit na ano paman ang magbibigay solusyon nito. Tayo rin mismo.